vision namin, while we're making a profit, we also want to have a positive impact on other people. Positive impact sa mga employees natin, sa owners ng business. And of course, gusto rin natin we have a positive impact sa community natin dahil learning site po tayo, yung mga tao na natuturuan po natin ng best practices natin. Nag-start po siya sa great-grandfather ko. Hindi po ako sure kung ano yung exact na date, pero yun po, 4 generations na po sa amin itong property na to. Nung nag-start po kami dito sa Balunggong Integrated Farm, nung pinasa po sa akin ng parents ko yung responsibility of managing the farm, ang baka po namin dito umabot ng nasa 120. Pero dahil pinasa po sa akin yung responsibility na hinayaan din po ako na aralin mabuti ang farming. Pero yun din po, part lang din po yung ng learning experience po natin. And eventually itong 60 yan, ibalik po natin sa currently nasa 160, pero may time po na umabot din po siya ng 200. Dito po ang ginagawa po namin is tinatanggal po namin talaga yung mga non-performers at ang tinitira po namin dyan yung mga pasok sa breeding program namin, yung kayang mabuhay according sa criteria ng breeding program namin. Maraming bagay na hindi mo talaga ma-avoid, yung mga calamities, yung mga sakit, ganyan. So, yung performance din ng baka varies from year to year. Pero ang ginagawa po natin para ma-improve po yung namin, yung production po namin is as much as possible, yung mga baka namin, hinahayaan po namin sila na maghanap buhay. Meaning, pinapag-graze po namin sila. Kasi dati nag-start po kami sa cut and carry system, and na-realize po namin na sa cut and carry system, dahil kailangan ng maraming laborers para pakainin yung baka, ay napaka-expensive po. So nagbago po kami ng approach. Ang ginawa po namin dyan, yung mga baka, hinayaan po namin sila na maghanap buhay. Ngayon, kahit isang tao lang na magbabantay sa kanila na umikot para ipastol sila, doon pa lang makikita mo na napakalaking difference na in terms of yung profitability. And at the same time, yung breeding program po namin dito, ang requirement po namin para sa mga baka namin is mag-produce ng 1 calf per year. Kung hindi niya kaya mag-produce ng calf this year, automatically, ibibenta po namin siya for meat. Binibenta po namin siya na live weight by the kilo. Kung hindi sila mag-produce ngayon, automatic, kalpo sila. Ikakalpo sila sa program. As of now, ang baka po natin nasa 160 po ngayon. Meron din po kaming nasa 98 na mix na goats and sheep. Tapos we have 9 pigs. Yung pigs po namin, yan, mini-maintain lang po namin at a small number na for personal consumption namin. Dahil wala nga po tayong alam pagdating sa animal nutrition, ang pinaka naging challenge po namin dyan is maraming mortality. Ang baka pala, pag hinayaan mo lang dyan na mag-graze all day, wala yung gagawin kundi kumain. So, yun, over time na-realize po namin na importante po ang quality sa pagpapakain ng baka. Pero, important din po yung quantity or yung amount ng dry matter na kinakain nila per day para maging productive, para tumaba, at para mag-produce po ng calf every year. Ang practice po namin dito, una, nag-start po kami sa vermiculture. Yung manure po ng mga alaga naming hayop, pinapakain po namin sa bulate. At yung vermicompost na pinoproduce namin, ginagamit din po namin dito sa mga sa mga rice fields, sa mga corn fields. Tapos binabalik din po namin sa baka po pag kulang sa mga panahon na kulang ang pagkain. So, nakikita nyo na meron din pong continuous cycle. Yung corn naman po namin, yan, bumabalik din po siya sa baka namin in the form of corn silage. Kung magpuproduce man kami ng grains, ng corn for grains, ang nangyayari dyan, yung corn stovers, bumabalik din sa baka. So, doon nyo po nakikita yung full cycle ng integrated farming. Aside from that, meron din po kami dito na ultra high density grazing program namin. Ginagaya po namin yung natural process of yung baka nakakain sa ground, tapos siya na rin po yung mag-fertilize sa soil na kinakainan niya. Hindi na namin kailangan maglagay ng fertilizer sa lupa, giving the pasture the right amount of rest. Additional na input namin dyan is nagsispray po kami ng organic fertilizer like Amo para increase yung yield ng grass to complement yung manure and urine that is already there. And over time, yun, ang objective po namin dyan is to keep the soil healthy
and to increase the yield of the soil para mas marami pong baka ang papakain namin. Enterprises, dati, kami, very active kami when it comes to selling yung vermicast, tapos yung African night crawlers namin. Dahil nakita po namin na itong compost natin ay napaka-valuable na resource pagdating sa pagpapatubo ng crops natin, pag-increase ng yield. Hanggat maaari, hindi na po namin siya pinapalabas ng farm. Ginagamit na po namin siya sa sarili naming crops. And of course, natutunan din po namin gumawa ng concoctions, ganyan. Lahat ng lahat ng kung anong meron kami dito, hindi po nasasayang. Itong organic fertilizer natin, yung mga organic concoctions namin, mararamdaman na namin yung impact niya sa farm in terms of yung finished product na gusto naming i-produce. Ang maganda rin po kasi sa integrated farming ay nire-reverse niya yung mga negative impacts na nakasanayan po natin sa industrial farming, which requires the heavy use of chemicals. Ang kagandahan po niyan dun sa process na yan ay nai-increase din po yung profit po ng enterprise kasi nami-minimize po natin yung use of inorganic fertilizers and yung mga chemicals. Maganda pa doon is safe pa siya kainin para sa mga tao. Ang isang kagandahan din po ng meron po tayong system na is dahil sa natutunan namin na gumawa ng corn silage. Yung mga times na meron pong mga farmer na yun po naghahabol ng opportunity na magtanim ng palay dahil maraming ulan at ayaw nilang masira yung mais nila. At 65 to 70 days old ay binibenta na po nila yung mais nila sa amin. So dati yung farmer nasanay po sila na binibili lang po yung grains ng mais nila. Pero dahil meron po silang opportunity na magbenta ngayon ng corn for silage ay in a way natutulungan din po namin sila. At the same time, hindi lang po yung mga farmers ang natutulungan dyan na yung mga growers. Ang natutulungan din po natin dyan yung mga tao na nagpapack ng mga bags ng silage. Kasi ang hahanapin na lang po namin dyan yung mga tao na nakatira malapit dun sa source ng corn. So nabibigyan din po sila ng source of livelihood po dahil po sa sa corn silage production program. ATI po yung naging namin. Main na partner po natin dyan. Andyan din po yung BTI po. Na-include din po kasi tayo sa sa mga mentorship programs nila. Of course, the Bureau of Animal Industry. And of course also yung local government of Balungaw. Andyan sila lagi para para i-guide po kami sa lahat ng mga ginagawa po namin. Ang maganda po sa partnership namin dyan is kung ano po yung best practices po na nadidiscover namin dito sa farm ay tinuturo din po namin sa kanila. So it's a give and take relationship in a way na parang nag-improve din po yung farm dahil sa nabibigay po sa atin ng mga agencies na ito, and at the same time ginagawa din po namin yung best namin na makatulong din po sa mga agencies in return. Well, may mga partnerships po na meron po tayong mga partnerships with ATI na lalo when it comes to cattle production. Yun, last year nagkaroon po tayo ng training of trainers with cattle production. Tapos nagkaroon din po tayo ng opportunity na maging resource person for corn silage production. Tinuro po namin yung basics of silage making. Tapos nagkaroon din po kami ng pagkakataon na mag-grow ng corn with ATI. Yung corn na yung isang area po namin, naging demo farm po siya para sa mga students po ng ATI. Personally, of course, it's a source of livelihood, pero ang pinakagusto po natin is yung farming itself. Hindi lang siya kasi farming It's farming na meron din pong positive impact sa environment and the community. So that in itself, yung positive impact, yung positive change na nadala niya sa ibang tao, sa environment is already something that we really appreciate, that we're really grateful for every day. Community, yun po. Ang gusto po natin dyan is maraming nabibigyan ng trabaho. Kasi dito sa Balungaw, karamihan ng trabaho dito ay bukid or construction. Yung mga panahon na ganito, na marami nang nakapagtanim ng palay,
Ito yung tinatawag nilang gawat. Dahil maulan, minsan may times din na wala ring trabaho sa construction. In a way na feel po natin yung void na yun, yung void na kung kailan wala po masyadong trabaho ang tao, ay andyan po ang BIF lagi para magbigay ng trabaho sa kanila in the form of yung silage production po natin. Dahil meron din po tayong mga mini-maintain na mga bukid at gumagamit po tayo ng mga concoctions natin. Lagi po natin kailangan din po ng tao na magtatrabaho po doon. Para sa akin, ang best approach talaga dyan is huwag niyo po kaming tularan na nag-start po tayo na mag-manage ng malaki. For all aspiring agripreneurs, for all aspiring farmers, ay mag-start po muna tayo ng small enterprise natin. Unti-unti po nating pag-aralan yung enterprise as it grows. May buhay po yung livestock, may buhay po yung crops. So kung mag-start po kayo na sa maliit muna at nagkaroon po ng failure sa simula, ay pwede kayong umulit at umulit. And in time, mag-improve hanggang sa mapalaki nyo na po siya. It's a never-ending learning process, pero ang important po dyan is kung nagkamali man kayo, at least alam nyo na hindi nyo na mauulit kung anong naging pagkakamali nyo sa simula. Every time na susubok kayo ulit, gagawin nyo po siyang mas maganda compared sa last time. Ako po si Christian Peralta, owner ng Balungaw Integrated Farm na matatagpuan dito sa Purok 4, Barangay San Andres, Balungaw, Pangasinan. Si Lawrence Andrada, team leader ng Balungaw Integrated Farm. Malaki ang maitutulong ng Balungaw Integrated Farm dahil dito ko kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin. Dito rin ako kumukuha ng pangtustos sa pag-aaral ng dalawa kong anak. Bukod dito, marami akong natutunan sa farm. Ang pag-aalaga ng baka, tupa, kambing, baboy at burmey ay malaking bagay upang magkaroon ng kaalaman na pwede kong gamitin sa panimula sa pagsasaka. Nakakatulong din ang BIF sa amin komunidad. Kinukulikta namin ang kanilang aning mais na pangdagdag ng pagkain sa mga alaga namin sa farm. Nakapagbibigay din ang farm ng trabaho sa iba't ibang mga tao dito sa komunidad. Maganda ang mag-venture sa integrated livestock farming. Kaya ini-encourage po natin ang mga farmers natin na mag-venture sa livestock integrated farming kasi magkakaroon tayo dito ng mas malaking income kesa sa pagtatanim ng mga gulay at saka rice kasi ang livestock is mas mahal po ang presyo nito kaysa sa mga perennial crops natin. Sa mga farmer po natin, pwede po tayong mamasyal sa Balungaw Integrated Farm para matuto po tayo sa kanilang technology at pwede rin po nating kopyahin kung ano man po yung ginagawa nila doon. Ako po si John Paul Flores, dati pong kasama ni Sir Bogs sa Balungaw Integrated Farm. Nung paumpisa pa lang po ang Balungaw Integrated Farm, ako po yung na-assign doon ng father po niya na para bantayan yung mga alaga po nilang hayop. At ang na-encounter nga po namin problema, yung hindi maganda yung mga stocks na nandun noon. Ngayon po, problema po yung father niya kung paano i-improve yung stocks doon sa farm hanggang sa inassign po si Sir Bogs doon na mag-take charge doon sa pag-handle doon sa farm. Pumunta kami sa mga ibang farm, nag-benchmarking at nakita namin doon kung ano yung mga dapat naming i-adapt sa farm para ma-improve yung stocks tulad ng pagtatanim ng mga damo, tulad ng Napier, Mombasa at ng iba pang mga forages. Natuto kami, nakita namin kung paano i-improve yung farm at yung mga stocks. Hanggang sa hindi na lang sa livestock,
pinasok na rin niya pati pagtatanim ng palay, mais, sinishare din niya sa mga nakapalibot sa kanya. This is really good that you came to visit Balungao, and we know that Balungao is actually one of the biggest agricultural area in the province, and we are not only planting our staple crops, but of course we also have high value. But the thing is, what we're trying to focus now is actually encouraging the younger generation to go back to farming. I would say that napakarami na ngayon talaga mga farmers natin na they wouldn't really encourage their children to go into farming. But we're trying to overturn that, and most especially that now we are trying our best to be able to introduce more machines and equipment, and now all the technological advancements are no longer for us, so it's actually for the children.